si Juan Crisostomo Ibarra. Nanggaling siya sa Europa. Vincent! Basilio! Walang kahit sino man ang maring malipasta ng aking ama. Itong paring ito ang pinakailiwas-iwasan ko. Isa siyang paring walang galang at walang utang na loob. Wala nang halaga ang aking buhay! Kakibat ng pangarap ay ang paghihinagpis, liwanag at kadiliman. Sa kadiliman ay paniguradong may natatangis, nagmamakaawa. Hindi na ako makapaghintay sa araw kung kailan ay wala na kadiliman. Kaya sa aking mga kaaway, huwag mo kong salingin. Nole me tangere. Ako si Jose, at ito ang kwento ng aking inang bayan. Naturalmente, si Don Santiago ay nakakayaman. Hindi na niya alahanin pang umasa ng sopa. Tahimik! Ano at ang iingay nyo? Mudayas ni Dia Bladierte. Bena. Gaya mo ang batang ito. Halata iba ang pamamahala dito. Kumpara sa Madrid, ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Mawala silang galang na tao. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, referensya. Baka magpadagdaman si Kapitan Tiago. Huwag kayong magalala. Matagal lang hindi ituloy ni Tiago bilang sarili ng Indio. Malayong-malayo na sa gaano mga walang galang na tao. Siguro naman hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado ako ng sayang kalaman ng pera dito. Wala kang ibang kakainin kundi tinula sa handaan at patutulong na hindi nasisiyahan. Ikalulubod ko po kayong napakilala ng anak ng aking nasisirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisita kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Nanggaling siya sa Europa at sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Kinalugod ko po kayo lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala kong makita ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali iyo. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay ikaw pala nasisirang anak na si Don Rafael Ibarra. Naway na pagkahit sa iyong ama ay mapasiyo. Gracias, Senyor. Marapating yung gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na pagpapakilala ng mga tao kung wala siyang kakilala. Ikinagagala kong kayong lahat na makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagala ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Wari ko'y marami kang naibigan sa mga taga-Europa dahil sa kanyang kagandahan. Kahit na ang ganda ang mga taga-Europa, wala pa rin tatalo sa kagandahan ng kababaihan ng ating bansa. Sus, kasinungalingan, marahil rin malpayanan, tinuran mo mula sa ibang bansa. Senyor at senyora, halina po't kayo pumunta sa pagkainan at hangdanan ng hapunan. Mga mahal kong panauhin, halina't kayo't kumain sa pagkainan. Handa na ang hapunan. Halika nga rito. Alam nyo, sa lahat ng pagkain dito sa Las Filipinas, itong tinola ang aking favoritas. Isda mo'y delisyoso. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon mo sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bansa. Ang totoo po niyan ay tila na ang bansa nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang bansa kahit na ako'y malayo. Sa
Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ako nakakalimot sa aking bansa. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumahak sa iyong kaisipan? Patawarin mo ako, Binibini. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong ibang inibig pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko mapag-aralan at mabasa ang kasaysayan at kultura ng bansang iyon, ay nakalimutan ko na rin ang mga magagandang alala sa bansang iyon. Kung gayon, isa kang bulang hangal iyo. Bakit ka pa nagsayang ng pera o kung pumunta dito sa Europa ang wala ka man ang gustuhan? Ang iyong napag-aaralan ay alam din naman na sino mag-aral kahit anong mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa amin nung bata pa ako at mukhang hindi na ito magbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang araw ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakikisalaw ng pagkain ng aking ama. Naku, naway tanggapin niyo akong sinisirong paumanhin. Senyores, Captain Tiago, kakabalik ko lamang ng Europa kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos los Santos kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi ka na mapipigilan, Ibarra. Ngunit sana'y mahintay mo ang aking bulakan na si Maria Clara. Matagal na siya naghihintay sa iyo. Paumanin na King Don, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Wala. Paumanin. Nakita ninyo? Minsan ay napakasama naging bunga na papadala sa inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumaki na ang kanilang oro at teritoryo ng mas sarili na mas mataas. Nawawala na sila ng galang. Isabel, nabusog kayo ang ating mga bisita sa kanila. Sa palagay ko, oo, Santiago. Sa dami ba naman ang ating handa? Nakakalungkot ang isipin na bigla kagad umalis ni Ibarra sa kalagitnaan ng ating nagsiya. Oh, Clarita, nandyan ka pala. O siya, mauna muna ako at asisikasuhin muna ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa kalunggan naman. Mayroon na ba? Wala naman niya. Ngunit nagpapasalamat na ako sa Diyos na binigyan tayo ng magandang buhay. Ngunit mas sana kung ang ina hindi makakalaman sa atin. Ama, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti ay matulog muna kayo. Panigurado, pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat na ako sa Diyos. Nabigyan na ako ng anak na magmahal at mabait na katulad mo. Diyos ko, sa umagang ito ay parang 7 taon lang sa Espanya. Binata, mag-ingat kayo sa lim na iyong kaaway. Ang pagkawala ng iyong ama ay dapat maging aral sa iyo. Ipagpapatawad niyo si Wari ako ay naging mahal niyo ang aking ama. Ngunit batid ko ako o aking ama na wala kaming mga lihim na kaaway. Hanggang sa huling hininga ni Don Rafael Ibarra, hindi pa rin siya na makapaniwala na may nagtatagong kaaway. Ngunit bakit siya nakulong sa pilitan? Ano ba ang kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya lamang ay siya ang pinakamayaman sa San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang mabulok sa bilangguan ng bansang ito ay kabayanihan. Ngayon ko lang nalaman ang pinakamalupit na sinapot ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Muchas gracias, Teniente. Salamat sa pagkikibahagi ng mga kaalaman tungkol ng aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Magaging Panginoon, nakakita. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkabulok? Magandang araw, Isabel. Nais ko pong makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kung muesta, Ibarra, nagpapasalamat ako muli na ikaw ay nakapunta dito sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko pong makausap ang inyong ama. Abay, Clarita, may gustong kumausap sa iyo, si Ibarra. Isabel, pwede mo siyang puntahan sa kwarto. Baka
mayroon yung ginagawa o nahihiya. Oh, ayan na. Pwede na kayo makipag-usap sa azotea. O ano Ibarra, gusto mo ba ng maiinom? Gracias po, Senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Ako at may pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makikita ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng dilak, Cristina. Siguro ay dahil dyan, ay nabihag mo rin ang mga maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Ng Diyos ang aking sinisita. Bakit pa ba ako hanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniniwalang isinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay nasa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Patawad ating susi. Ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakay ka ng ligtas at matigasay. Paalam aking minamahal. Paalam ng ligtas. Gabayan ka naman ng masasal. Magandang umaga po, Reverenda. Magandang umaga rin sa Isabel at Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo ah. Saan yung tungo? Pupunta po kami ng Beterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking mga matitirang gamit doon. Sige, o bueno. Kakasapin ko lamang yung ama. Naway ligtas kayo mapagkasabay. Muchas gracias, Padre. Natin kung sino masusunod. Santiago, may gusto ako sasabihin sa iyo pagpunta. Doon tayo sa lugar ang walang matitinag. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, Santiago. Inisip ko lamang yung kapakanan. Masusunod po ang iyong kahilingan, Padre. Bueno, aalis na ako. Sinabi ko nga ba at ang kahilingan ko rin ang masusunod. Alam mo ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, Senyorito. Pinananto ho ng alamang alin pa ang puntod at nilagyan ng malaking cross upang hindi ko ito makalimutan. Akala ko ho ba na alam niyo ang pinalagyan ng puntod ng aking ama? Sige po, Senyorito. Alam ko po naman talaga eh. Hindi ko naman talaga maintindihan kung bakit ay nawala. Ayun po, alam ko po na dyan sila kalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganoon ang puntod. Alam po ba ninyo kung saan ang malaking cross na may puntod na may pangalan ng Rafael Ibarra? Ay, yung cross sa puntod na may bulaklak, sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. Kung gayon, ay bakit mo hinukay ang bangkay ng aking ama? At saan mo siya dinala? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga insik. Ginawa mo naman ang sinabi niya? Inutosan lang po ako ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga insik. Hindi po mabigat ang bangkay niya noon at napakalakas na ulan kaya inilaga ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, Senyor. Ikaw ba ang nagawa ng kalapastangan ng aking ama? Ikaw ba? Sumuot ka! Kahit ano man yung sinasabi sa tayo ngayon na wala akong alam sa mga sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ang hinahanap mo, kundi ang tura na pinalitan ko na si Padre Damaso. Reverenda, para sa ating Senyor Ibarra, hindi po niya alam ang kanyang ginagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya, ngunit kahit para sa akin, napakasakit ng kanyang kinapit. Hindi ko siya magsisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Hilahin mo lang mabuti ang tali. Pahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo, anak. Nagpatugtog ng lupana. Hindi pa pwede, pagalitan tayo ng sakristan mayor. Oo nga pala. Ilan kaya susunod mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na kasi yung sinasabi nila, naninakaw ko yung ginto sa simbahan. Sige na, para hindi na sila makagulo at makawin ako. Naku, Crispin, 2 multa nang inabot ko sa sakristan mayor. At yung sinasabi nilang ninakaw mo ay 2 unsa ng dito.
32 yun. Kumbagay, 32 kamay. Hindi sapat ang sweldo ko sa inihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura at lalo na ng kakristang mayor. Napakasinungaling nila. Umuwi ka na, kaka. Sabihin mo kami na hindi na tayo magkakristal. At alam ko na paniniwanan ka ni Inang kaya ikaw ang magsabi sa kanya. Sabihin mo sa Inang na may sakit ako, hindi ako makakauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Bata, kahit kailan wala na kayo magawang tama. Ikaw, Basilio, doon ka sa simbahan magbumulta ng gawang reales dahil sa hindi magandang tunog ng kapana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8 ng gabi kung di alas 10 ng gabi. Ngunit uhulihin ako ng mga gwardiya. Wala akong pakialam, nasagot ka pa? Hindi ko ba yun ninakaw, wala ko yun ninakaw kahit ano. Nasagot ka pa, ito para sa iyo. Aray ko po, wag po. Huwag mo kang pigilan! Basilio! Naku, siguradong matutuwa ang mga anak sa hinanda kong ulam. Nakita ko na gutom na si Crispin at Basilio mula sa simbahan. Siguradong magugustuhan ni Crispin ang tinitawilis na pinakapaborito niya habang pinipiga ng kamatis. Buti na lang, hingi ako yung piloso potasyo ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok. Sigurado maglalabay si Basilio pag nakita to. Gutom ako dito. Aba, sarap na inan mo. Natikman niya. Pero Pedro, Alis na ako. hindi mo lang ba hihintay na pagdating ng mga anak mo? Alam ko ay sasweldo si Basilio ngayong araw. Ganun ba? Sige, pagtabi mo ako ng isang reales. Sige na, at baka mahuli ako sa sultada ng aking tinali. Inang, buksan niyo po yung pinto. Sir Joseph, Basilio, nangyari sa'yo? Huwag kayong mag-alala, Inang. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? At sabay buhay? Opo, Inang. Salamat at buhay siya. Teka, bakit naduguan? Ako naman. Ngayon lamang ako pinauwi ng Sakristan Mayor. Dahil hindi daw ako makauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal nang maglakad ng alas 9 kaya pang nakasalubong ko ang mga gwardiya sibil. Pinaputukan nila ako at isa pong punglo ang dumapli sa aking noo. Maghiya talaga yung mga gwardiya sibil. Sadyang wala silang puso. Halika na at gagamutin natin ang sugat. Pasensya ka na anak at tawilis lamang ang natira para sa inyo. Nagluto ako ng masasarap na ulam kanina, ngunit kinain ito lahat ng iyong mama. Pagpasensyahan mo na lamang din siya. Hindi ka ba niya sinaktan? Huwag ka mag-alala. Hindi naman niya ako ginawa ng masama eh. Bakit tayo hindi makakauwi si Crispin? Narosahan po siya ng mga Sakristan Mayor dahil nagnakaw daw siya ng 2 unsa ng ginto. Hindi naman talaga siya ang nagnakaw, ngunit hindi daw siya pauwi hanggat hindi daw yan mababalik. Pag yung Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganun tao ang anak ko. Huwag ka mag-alala anak. At kakausapin ko ang kura bukas. Magdadala ako ng gulay at hihilingin ang kalayaan ng iyong kapatid. Natulog ka muna. At huwag mo na lamang isipin pa yun. Huwag po, gusto ko nang umuwi, hindi pa ako nagnakaw. Maniwala po kayo. Misteryo to ang kiniyo. Huwag ka lang magsisinungaling. Hindi kita papauwi na hanggang hindi ka umaamin. At magsisisi. Maniwala po kayo, hindi pa ako nagnakaw. Para saan ang iyong dala-dala, Baby? Para po ito sa kura. Nais ko lamang po siyang makausap sa pagkapanganak kung si Crispin ay kahapon ko panghihiling kita. Ikaw pala ay nanamang nakaw? Si Kristen ay natapos na nanakaw? Ay nakuha upang tumakas at sinisan? Sa katunayan, sa aking narinig, papunta na raw ang Guardia Civil sa inyong tahanan. Guardia Civil? Papunta? Ikaw ba si Sisa? Ang inanong bata mo nanakaw? Ako po si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka nang magmaangan pa. Nakatakas 2 mong anak na nasa mas bata. Hindi ko po alam. Kung ganon, ikukulong ka namin hanggat sa ilabas mo ang anak. Niyo ako! Ano ba? Pakawalan niyo ako dito! Ano ba? Pakawalan niyo ako! Pagkawala ng biyag at huwag niyo siyang abalahin kailanman. Kung gustong makuha ng kurang na walang ginto, sabihin mo na manalangin siya kay San Antonio. Pari siya ay hindi niya alam ang bagay na iyon. Ha! Oh, makakalaya ka na daw. Wala na yung magpakain ng gugulong sa iyo dito. Basilio! Basilio! Nasaan na kayo?
Crispin! Basilio! Ito lang, nanay! Basilio! Ito lang, nanay! Basilio! Nasa na kayo? Crispin! Kuno, kita mo ba ang mga anak ko? Hagi? Kita mo ba ang mga anak ko? Huwag kayong maingay. Baka makabulabog ang ingay nyo sa mga natutulog pa. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipinas sa aming kapanahunan. Ay, tila ibigay niyo. Magandang araw sa inyo, Binibini. Uy! Magandang umaga, Piyoto mo. Takpan mo ang tapas sa tapat. Tatabi ng iyong paa. Delikado at may bukas. Baka makasukan na yung tubig. May buhaya sa lawa! Ang aking buhay, hindi nyo dapat naging napusok. Hindi nyo dapat biruin ang ganoon lamang ang kanyang kamatayan. Paano kung ikaw ang napahamak? Kung ako ay napahamak at sinundan, kasapiling na ako ng aking pamilya. Siya nga pala, ano ang pangalan mo? Magiting na bangkero. Elias po, senyor. Handa na ang pampaasim ng sabaw at ihulog na ang nahuling isda sa kumukulong sabaw. Victoria, maaari bang awitin ako naman ang pinag-isang dibdib? Paumanhin pero ayaw ko. Sige na! Manhimik kayo. Clara na lang. Maria Clara, maaari ko bang umawit? Oo nga, sige na. Sige na! Ngunit, malulungkot ako sa awitin. Ayos lang yan. Pumayag ka na. Sige na. Sige na. Maaari bang makunwaring akin ka ba? Mangangarap hanggang sa pagbalik. Sisa baliw, sisa baliw. Sisa baliw, sisa baliw. Sisa baliw. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo, gaya ng ginagawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko pong magpatayo ng isang paaralan para sa alaala ng aking kasintahan. Yan. Matagal ko na yung pinapangarap. Pinapangarap ng isang baliw. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura o sa kapitan o sa may iba pa tungkulin? Maaari niyo silang sundin, maaari din hindi. Naniniwala ako na magtatagumpay ang aking plano na walang sagabal. Tuloy ang plano ninyo kung kayo makikipagtulungan sa mga taong sinabi ko. Toong makapangyarihan ang kura. Subalit hindi ako naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay naniniwala sa katuwiran at pamahalang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumunod lamang ang kamay sa dinikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa pong bansang dumarating. Pipi, ang bayan kaya hindi dumaraing, ngunit hindi magtatagal, ay darating din ang panahong iyon. Malalaman niyo rin ang kanilang paghihirap. Nawaan ko ang inyong ibig sabihin. Ngunit dapat inyong malaman na ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi ipinapatupad pagdating na sa ibaba. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan?
Kat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Papahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyong sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng aking ama? Hay iyo, huwag muna ninyong gawin ang iyong plano. Hanggat hindi pa lubusang natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako at pariwalaang ang paaralan na ipapatayo ko ang magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bayang ito at matuklasan nila ang pagmamangka ng kumbento? Mabigo man iyo, nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa inyong mga sinasabi. Salamat po, Ginoo. Ako'y papatungo na. Senyor, may gusto kong makausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya kakilala pero sabi niya kilala mo daw siya. Patawad siya, pero dapat talaga mag-ingat kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang una nagsabi sa akin ng ganyan. Marami pa sila nagtatago sa likod ng ang itim mukha at mabait na katawan. Isa na ritong tao madilaw kanina sa kanila. Ikinalungkot ko po ang pagkamatay ng taong iyon. Kung siya pa ay nabuhay, ay malamang mapakinabangan natin siya at upang matuntun ang iba ko pang kao. Patawad doon. Ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya kung sebo, ay nagtatago na lamang siya sa baluktot ng ating pamana. Sana ilagay niyo yung paghandaan ng bawat sandali. Dahil panigurado ako naghanda rin sila upang mabuksa ka. Bueno, senyor, alis na ako. Maraming salamat. Ako po dapat ang magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, kay kailan mo ako naisin o kay kailan mo ako kingalan. Marami pa akong utang sa iyo. At alam ko hindi sapat aking ginagawa upang mabayaran niyo. Paalam, Elias. Hindi pagpatuloy yung pinag-uusapan. Lamang sa kay Crisostomo mga tao na tulong sa kanya, gaya lamang ng arkitekto ng Reverencia. Nakatataw ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Napapakita lamang ng kamamangan ng isang Indyo na nagdunudunungan. Ako lamang umuwit ng planong simbahang iyan. Subalit ang ipinapatay ang gusali ni Binong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang isang paralan ay binubuo ng 4 na pader at ang bubong ng sawali. Sundin lamang, Padre Damaso. Mababayan sila lahat. Ngayon pa lamang ay pinarusahan ng isang ama ng ulupong na mamamatay siya sa loob ng bilangguan at walang mahigaan. Walang kahit sino man ang maring malipastan ng aking ama. Itong paring ito ang pinakainiwas-iwasan ko. Isa siyang paring walang galang at walang utang na loob. Isa siyang demonyong nagbanal-banalan. Siguro naman ay dapat siya mamatay. Huwag, Senyor. Huwag niyong hayaan ang inyong sariling magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng Santo, Padre. Makikita natin kung dugo o lusagat mo. Huwag, Crisostomo. Para sa... Kamahalan, kung pahihintulutan niyo, ay nais daw kayong mga kausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso. Opo, at ang napatawan ng ex-communion. Papasukin mo siya, gusto ko siya makausap. Sa karangalan magkilala kayo, Senyor Ibarra. Ginulat ko ninyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako itinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pag-aalitan ni Padre Damaso. Sinisigurado ko sa inyo na hindi ka magalo ng mga pari hanggat ako mumuno sa bansang ito. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang iyong kausayan, kamahalan. Pagpapalain sana kayo ng may kapal. Bino, may pumuntahan pa akong malagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita niyo para. Sige po, kamahalan. Alis na din po ako. Maraming salamat din po sa inyo.
kumakanta? Si Sisa po, Dunya. Papuntahin mo siya rito. Baliw! Vamos, magkantar ikaw. Mahusay, mahusay, mahusay. Marunong ka pala mag-Tagalog. Mag-i-Espanyol ka pa. Aba, malamang nakatira ako sa Filipina. 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 Anong nakakatawa yun? Filipina nga, mangmang. Pilipinas yun, tanga. Mangbang, mangmang. Ngayon sumayaw ka. Sayaw! Sayaw! Baila! India, baila, baila, kondenada salbahe. Baila! Konsolasyon, anong ginagawa mo sa kanya? Hindi ka ba naaawa? Ay, Perez, nandiyan ka na pala. At ano ang nangyari sa iyo? Hindi ka man lamang nagbigay ng magandang gabi. Borja, dalhin mo ang baliw nito at sabihin mo kay Marta na bigyan siya ng ibang barong at gamutin. Pakainin siya ng maigi at bigyan siya ng mabuting higaan. Muli ka na. Magandang umaga mga panauhin. Magandang umaga din sa inyo. Pinapakilala ko nga pala sa inyo si Don Alfonso Linares D. Espadanya. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro. Sayang, kumaga-aga sana ang pagkakasakit ni Clarita. Narinig mo ba, pinsan? Hindi ka rin ang tahanan ng iyong pinanhik. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, na ang aming pinsan nito ay kaibigan ng mga doke at ministro sa Madrid at malimit din kumain sa bahay ng Conde del Compañero. Ng Doque de la Torre. Saan ko kaya matatagpuan si Padre Damaso? May liham akong dala para sa kanya. Siya sana ay sadyain ko rito, kundi pagkakataon na ito naparito ako. Nasa bayang ito siya at mamayay pa rito. Di Espadanya, tignan natin si Clarita. Alang-alang sa inyo, ang asawa ko hindi gumagamot, kundi sa matataas na tao pa lamang siya'y nasa Madrid pa. May sakit, ngunit mapapagaling. Sa umaga ay likin at gatas, harabe di altea at 2 pildoras di sinaglos. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin dito ay gamutin ka. Pakikilala kita sa aming pinsan. Linares, nandito na si Padre Damaso. Maria, ang inaanak ko, hindi ka mamamatay. Diaske, hindi ko akalain para ka kasing mahining na babae. Ah, bibigyan kita ng isang babae. Oo, babae. Hindi po ako nagmamdali, Padre. Halika at puntahan natin si Santiago. Napakapangit ng mga bahay. Talagang isang inyo lamang maaaring tumira. At aba, mga wala pang galang. Hindi man lamang magbigay-pugay sa mga katulad nating mga maharlika. Hindi katakatakang puro pangungutya lamang marinig mo sa mga prayer tungkol sa kanila. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-skandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon ng iyong pustiso. Kayo, kaiinggitan ko? At bakit? Kinaiingitan ko nga pala yung kulot mo. Napakagandang tanawin. Dalawang donya nag-aaway. Ano kaya ang kahinatnan niyan? Sabihin ko sa iyo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang alperes makakapasok sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentísima Senyora Pupot, hindi nga makapasok ang mga alperes kundi ang mga pilakod tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako Bumaba ka rito, walang galang. Doña Konsolasyon, bumaba ka riyan, walang hiyang probinsyana. Labandera ka lang naman noon ang napikot mong asawa. Tumigil ka. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Doña Gisilla. Jesus Mariosep Konsolasyon, anong kaguluhan na naman ba ito? Magtigil ka at nakakahiya sa mga tao. Ibili mo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa mga taong bayan. May mga gwardya naman kayo Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo. Naturingan ngang mayaman, ngunit sayad naman sa lupa ang kaugalian. Tumigil ka, Alperes. Kumakaasta ka sa amin, parang kaganda na iyong mural. Magsitigil kayo sa ngalan ng Panginoon.
Para kayong mga hayop, mga edukado naman kayong mga tao. Nakakayang isipin na mga taga di alta sosyedad ay sumasali at gumagaya sa mga inju. Ala, pagsisihan ninyo ang inyong makasalanan at siguraduhin mangumpisal. Intindes? Si. At kayong mga manonood, magsiuwi na kayo. Nandito na tayo. Hindi nyo pa inaawat. Diyos ko po, patawarin mo sila. At di nila alam ang kanilang ginagawa. Luluwas tayo ng Maynila at magsusumbong sa Kapitang General. Hindi mo man lamang ipinaglaban ang pagkalalaki mo. Sana hinamon mo ang alpares na revolvero o di kaya sableo. Alam mo naman iya, hindi pa ako nakakahawak ng... Dahil may bara, napunta ka rin pala sa maraming bansa. Para ikaparehas kami, hindi para hindi. Mga alpares at hamunin mo siya ng sableo. Doon na Victorina, anong nangyari? Dahil siya at ang kirida niya ay nilibak kami. Responsibilidad mo ipagtanggol kami dahil kung hindi, malalaman nila ang kulay ng pagkatao. Huwag kang maingay, doon na Victorina. Donya, ano ang gusto mong mangyari? Ang pinsan kong si Linares ay hamunin ng alpares. Kung hindi siya pumayag, huwag mo siya ipakasal sa iyong anak. Bakit umiyak, Clarita? Hindi niya alam ang ating pinagkasunduan na hindi si Bara ang kanyang papakasalan, kundi si Linares. Ngayon ninyong mapapatunayan kung ano ang kahalaga ng mga pili. Isang babae na ngayong gabi ang nagpisal. Ganap na ikawalo sa salakayin ng kwartel. Papasukin ang kumbento at papatayin ng mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sino ang taong uhuliin ko? Minahon kayo. Ang dapat ay paghandaan yung pagsalakay nila. Padalanin mo ko ng 4 na Guardia Civil at pasabihan din ang mabantay sa daungan. Mag-ingat kayo upang sila'y mahuli. Tungkulin niyo iyan sapagkat kayo ang katanggap ng medalya kung sakaling magtagumpay kayo. Sana hindi niyo kayo aking ginawa. Natuklasan na magkaroon ng isang malaking pag-aalsa at yung takdang mapahamak sapagkat isigaw ninyo ang pangalan sa mga mahimagsik na bayaran. Huwag na nga nila na pag-inom. Anumang oras kay ngalan maaari sumiklaw ang pag-aalsa. Kay ngalan niyo na umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin? Kahit saan lugar. Sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan na tao upang hindi nila masasabing meron kang kinalaman dito. Ano kung ako ang magsuplong ng pag-alsa? Isipin nila kayo. Taksil, ipinahin nila para mahuli. Sunugin ang kasulatan. Tumakas at maghintay kung anong mangyayari. Yan ang gagawin mo. Si Maria Clara? Hindi. Mas mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulatan ng aming pamilya. Ibukod ninyo ang sulat ng aking ama na mas lalong magpapahamak sa akin. Kilala po ba ninyo si Don Pedro Ibarra Medio? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian naming angkad. Kayo ang tinuturo sa akin ng Diyos para makaiganti. Tingnan niyo ako mabuti. Tingnan niyo akong aking mukhang puno ng pagtitiis. Samantala kayo, nabubuhay, umiibig, may kayamanan, kinilala, nabubuhay, nabubuhay! Maria? Nandyan ka ba? Buksan mo ang pinto. Gusto mo? Ako nga, sa bangkay ng aking ina ay nangako akong paliligyahin kita anuman ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako rito para tuparin ang pangakong ninyo, bagamat ikaw ay hindi tumupad ng ating sampaan. Palalayain na kita. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina. Sasasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaari magpakasal sa iyo sapagkat mabubunyag ang lihim na yan.
Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal na kinikilala ko, Mama. Wag! Maawa ka! Pakiusap! Reverensya! Napakaganda mo, anak ko. Kailangan mo ng katibayan. Totoo lahat ng sinabi ko. May sulat na iniwan ng aking ina. Ibinigay sa akin ng tao na kadadating ng aking libro. Ang sulat na ito kapalit ng sulat niya sa akin. Totoong pinagtaksilan kita. Ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, napilitan ako ipagpalit ang sulat niya nang hindi ko nalalaman kung saan nila yung gagamitin. Wala akong maaaring gawin, kundi magtiis upang patuloy na may tago ang aking libro. Ayun sila, habulin natin. Dito na sila, Ginoong Ibarra. Halika na. Andito na tayo sa Santa. Ito ang lugar kung saan pinugulo ako na maraming masasayang araw. Ang mga alaala nyo na hindi na nag-ulit pa. Iyan ang palwa. Hindi ka kayo at tatakpan ko kayo. Papaputokan natin sila. Siguro yung tatamaan siya. Jesus mo, mahuli tayo. Kayo na lang pamagka sapagkat tatalon ako. Lulundang ako sa tubig para ako nilang tugisin. Ililigaw ko sila. Huwag na tayong umalis. Lumaban na tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Makita na lang tayo sa Noche Buena. Sa libingan sa iyong mga ninuno. Gantihan ka po sana ng Diyos sa iyong mabuting kalooban. Ngayong Pasko ay gusto ko pong umuwi para makita ang aking ina at ang aking kapatid. Hindi ka pa lubusang magaling at lubang malayo ang iyong bayan. Mahirapan ka pang makauwi sa inyo. Tiyak na naghihintay ng kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Kayo po ay maraming anak, subalit kami ay dalawa lamang. Babalik po ako at ipagsasama ko ang aking kapatid. Crispin! Basilio! Asa na kayo mga anak ko? Huwag naman kayo magtago. Inang, ako po to si Basilio. Basilio? Inang! Sinong babaeng yan? Siya po ang aking ina. Nasugatan ako at may dalawang araw na kung hindi ko makain o uminuman na. Hindi magtatagal ay mamatay rin. Sunugin mo aming bangkay ng ninyo. Kung walang darating na sino, hukayin mo ang ginto na ibinaw. Ariin mo at gamitin mo yung siyang pag-aaral. Mamamatay ako, hindi ko naman silayan ang bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayo mapapala na makita. Batiin niyo sila at huwag mong kalimutan ang mga nalugmok at nasawing dilim ng gabi. Natatakot ka, no? Hindi mo inasahan aking pagdating. Andito lamang ako para masaksihan ang kasal mo. May sakit ka naman ba? Bakit ka namamutla? Wala ka bang tiwala sa iyong inaama? Ano nangyayari sa iyo? Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay pa lamang sa Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na makakahigit si Linyares kay... Maaari kong magpakasal noong nabubuhay pa lamang si Crisostomo. Wala namang ibang gusto ng aking ama kundi malalaking ugnayan sa mga nasa puder. Pero ngayong patay na siya, walang sino mang tatawag sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Patawad yung anak ko. Hindi ko sinasadyang kalungkutan mo ito.
Ibig ko lamang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ko'y. Huwag mong hayaan ako'y malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Hindi mo lang alam, anak ko, sa mga misteryong nakakubli sa pader ng kumbento. Ako, Maria, hindi na kita mapangalagaan pa, pati iyong kaligayahan. Pumiling ka ng ibang mahalin na binata, kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento ang kamatayan. Ayokong mamamatay ka, magmamadre ka. Diyos ko, talagang narito ka, pinurusahan mo ako. Maraming salamat na nakarating ka mang payapa mula sa San Diego, Padre Salvi. Si Reverend siya. Nais ko muna mga silayang si Maria Clara bago ako magpahinga. Maria Clara, bakit nakakandado ang pinto? Nandito si Padre Salvi. Kung ninanais mong makandado, ikaw ang bahala. Paano ka nakapasok dito? Pobresita, huwag mong pinapahirapan ang iyong sarili. Sa tingin mo ba matataguan mo ako? Lumayas ka rito. Maria! Layas! Itigil mo yan! Lumayas ka rito. Itigil mo yan! Hindi itong tamang panahon upang tatuhin ang iyong kabanal-banalang Profesor, Maria. Ikinulong ko ang sarili ko dito sa katahimikan. Ngunit ginambala naman ako ng iyong presensya. Maria, inuutusan kita bilang sugo ng Diyos. Lumuhod ka at gumawa ako ng eksorsismo. Hindi ako luluhod o hihingi ng kapatawaran sa iyo. Isa kang demonyo. Demonyo, eres un diablo. Tila ako'y nasasaktan sa iyong pangtanggap sa akin. Saklala, tulungan niyo ako. Papatayin kitang demonyo ka. Demonyo! Patawarin mo ako dahil ikaw ay mahal ko. Pagmamahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Wala tayong karapatan sa pagmamahal. Kaya papatayin ko na lang ang sarili ko. Huwag, Maria! Aking ina! Ano na ko yung iniwan sa kakabal na sumpa? Pakiusap ko sa'yo na ako'y kunin at ibalik sa iyong paruruna. Pagod na ako mabuhay. O aking ina! Sunduin niyo ang anak. Ang bugtong niyo anak na may mga anghel at santo. Aking ina! Sunduin niyo na ako. Wala na ka na ang aking buhay! Matatanaw din natin ang liwanag, makakamit din natin ang kalayaan, sapagkat hindi pa ito ang katapusan, bagkus ay ito'y simula pa lang. Adios. Matuto sa nakaraan, bawat pangyayari. Tila ikaw ay naliligaw. Ngayon lang kita nakita sa lugar na ito. Sino ka at ano ang pangalan mo? Ako si Simon. Enemy spotted. Uy, mukatawa si Ethan! Matiyo ayaw sa Akin ang aking asawa! Tumigil ka, Santiago! Akin lang si Pia! Akin yan!
Kilala po ba ninyo si Don Pedro Ibarra Omega? Siya ang lolo ko sa tuhod. Yan. Wag po. Radis. Kapuya, oy! Ito kang agay! Tignan ka na, Oga! Wala ka na naman, ka! Gago, kamot! Bala ka. Maging ko! Maging ko! Sorry naman. Ayaw kayo pasakit do. Ano man siya? Ano siya? Ikuan ka na namatay. Ay! Gigo. Siya ang dahilan ng kasawian ng mayong angkad. Kayo ang... Na, mangitan mo. Ako ito content siya. Siguro din takanaan sila.